idudulog na sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 national budget. Hihilingin na isang kongresista kasama ng ilang grupo na ibawalang bisa ang budget dahil sa illegal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senador Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at tuloy hindi ako problema kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco. Ang naging government po. Marami pa yan. Ito yung mga blanco. Hindi mo na pasiluwid lang. It has to be completely listened. That is not allowed. Bakit mo ilagay yung blanco? Ito yung mga blanco. Hoy, Bubong Marcos, tingnan mo yung blanco. Chief Justice, blanco po, blanco. Hoy, tama los. Hoy, tama los. Blanco. Inutil kayo mga inayupan kayo ha. Ginagahasa ninyo ang kaban ng bayan. Blanco. Hindi mo na pasiluwid lang. It has to be completely listened. That is not allowed. Not allowed. Bakit mo ilagay yung blanco dyan? O if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short o sobra, then you can add. Or kunin mo, may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever. It's just not Allowed. It is not allowed by law. Yun. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It leaves an speculation. Ano ba yung tao? Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this papel, would have the, ngayon, kung bright ka, sige, lagay na natin dito, pasubra natin ng puti. Para yung, ganun talaga yan, kung kulang. O sige, sobrahan ninyo, kung kulangan ninyo. Then you leave the money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement. Bawal o yan. Bawal yan. Bawal o. Bawal. Saan yung karno to jail? Sarap. May React na po ako dito dahil gigil na po ako dahil sa ginawa po nilang pagtanggal ng budget ng PhilHealth, pagtapyas ng budget ng DepEd, pagtapyas ng budget ng Armed Forces, pagtapyas ng budget kung saan tinasan lang nila ang DPWH, tsaka yung AKAP. Pero dito mga reaction, pwede pong makulong. Pwedeng makulong ang mga sangkot dito sa kaanimalan na ito na ginagawa ng Administrasyon Bobong Marcos. Mga kareaksyon, hindi po tayo natutuwa dahil ganito ang ginawa nila. Pero dahil ganito ang ginawa nila, tayo ay matutuwa dahil sila ay kakainin ng kanilang mga kanya-kanyang mga katarantaduan na patuloy na ginagawa sa ating lipunan. Hindi po sila naahawa sa mga Pilipinong nagugutom at walang pambayad ng ilaw, tubig, apartment, pamasahe ng anak. Wala silang pakialam mga animal na yan. Wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila basta't masaya sila, nasa posisyon sila. Ayan po ayan o. 949. After the actual name niya, delete the amount in figures 74 billion 570
million 743. 743,000 and replaced with blank. Blank. Kita naman sa screen. Blank. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 89,065,000 and replace with blank. Blank. After the word total, delete the amount in figures 104 Billion. billion 800. 820 million Yeah. 750,000 and replace with blank. Blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito, NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages na yung nakita ko na blanco at saka pati na yung sa program applications. At saka may nakita din akong observation Annex A. sa page SP11 of the BICAM report. It says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000 sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only Dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report, mura talagang blanco at walang ang datos. Yung isa naman, yung GEA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GEA mismo na napirma. Yung gulat-gulat, yung BICAM, kung bakit nakalusot na may mga blanco amounts. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Ako. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Ako po. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari, approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan ang nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, napigilmahan din po naman niya. Kasi, Alright, reaction. TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction ha. Mantakin ninyo ha. Itong si Super Ate talagang ready to rescue na ba? Ready to rescue na ba sa kapatid mo, Super Ate? Hindi na po alam po anong gagawin ni Super Ate sa kanyang kapatid. Alam niyo po si Super Ate, hindi po natin iboboto yan. Kasama po yan sa grupo ng mga manggagamit. Si Super Ate, ayan po si Super Ate. Oh. Todo na po ang pag-rescue. Sabi niya, Super Ate to the rescue! Anyway mga reaction, bago po natin ituloy ang Super Ate na yan, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Nakikita niyo po yung mga reaction. Reaction DPPH, thank you President Mayor Duterte. Tayo po ang kauna-unahang YouTuber na kung saan pinasulat po natin ang isang former president. Upang magpasalamat po tayo sa pamamagitan po President Bongbong sa ang description na ginawa niya. Sabi ko mabait talaga si Presidente. Suboptimal. Sabi ko hindi suboptimal itong budget ng 2025. Subpar. Maraming problema. Lalo ngayon may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman Sito. Allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, ipasarap natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid,
yung unsigned na BICAM report na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yun. Kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the bicameral conference committee members, may problema tayo doon. Yun. Mawalang galang na po, Ping Lacson. Hindi namin kailangan ng mabait na Pangulo. Ha? Hindi namin kailangan, tignan mo. Mabait si BBM pero nagkanda leche-leche. Mabait pero kurakot. Mabait pero grabe ang manipulasyon nila sa budget ng Pilipinas. Hindi po namin kailangan ng mabait. Paano kaya ito lulusutan ni Mr. President? Imagine mo, hindi mo na-review, pinirmahan nyo, inaprubahan nyo, may mga blanco. Sige pa, cheese! Pakatanga lang. Ang hindi ko maintindihan sa nagreklamo, dati siyang naging Apple chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ilang proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay nito. Pero ito ang alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yung dinidemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinideklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang ino-question. At kumpleto yung batas na yun, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yung gano'n kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung makapansin din niya, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na autorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, Ano ba naman yan, cheese? Pinapakomplika mo ang bagay-bagay. Doon nga sa BICAM, hindi naman doon sa GAA. Kasi diba, sa BICAM, i-check kung dadagdagan ba or steady lang ang budget ng isang departamento or babawasan. Ang problema nga, cheese, ha? May mga blanco sa BICAM na nakalusot at may mga pirma na. So ang tanong dito, cheese, sino ang nag-fill in the blanks? Yun, cheese. Tignan mo to sila mga lods. Gagawin pa talaga nilang tanga at uto-uto ang mga Pilipino. Diyos ko naman, cheese escudero, kala ko ba matalino ka? Magre-react ba? Si Tatay Digong, magre-react ba ang ibang kongresista kung tama yung BICAM report? Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Anya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungaw at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bini Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya rin niratipikahan ng Kongreso. Anya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo. President Bongbong sa ang description na ginawa niya, sabi ko mabait talaga si Presidente, suboptimal. Sabi ko hindi suboptimal itong budget ng 2025, subpar. Maraming problema, lalo ngayon may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman si Allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, ipasarap natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report, na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yun. Kasi hindi naman yun ang BICAM report.
Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Yun. Mawalang galang na po, Ping Lacson. Hindi namin kailangan ng mabait na Pangulo. Ha? Hindi namin kailangan, tignan mo. Mabait si BBM pero nagkanda leche. Mabait pero kurakot. Mabait pero grabe ang manipulasyon nila sa budget ng Pilipinas. Hindi po namin kailangan ng mabait. Paano kaya ito lulusutan ni Mr. President? Imagine mo, hindi mo na-review, pinirmahan nyo, inaprubahan nyo, may mga blanco. Sige pa, cheese! Pakatanga lang. Ang hindi ko maintindihan sa nagreklamo, dati siyang naging Apple chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ilang proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte para i-deklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinideklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang ino-question. At kumpleto yung batas na yun, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Panawain ko ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yung gano'n kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung makapansin din niya, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na autorisado ang Commission on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, ano ba naman yan, cheese? Pinapakomplika mo ang bagay-bagay. Doon nga sa BICAM, hindi naman doon sa GAA. Kasi diba, sa BICAM, i-check kung dadagdagan ba or steady lang ang budget ng isang departamento or babawasan. Ang problema nga, cheese, may mga blanco sa BICAM na nakalusot at may mga pirma na. So ang tanong dito, cheese, sino ang nag-fill in the blanks? Yun, cheese. Tignan mo to sila mga lods. Gagawin pa talaga nilang tanga at uto-uto ang mga Pilipino. Diyos ko naman, cheese escudero, kala ko ba matalino ka? Magre-react ba? Si Tatay Digong, magre-react ba ang ibang kongresista kung tama yung BICAM report? Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 National Budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungaw at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo. Ito yung mga blanco. Pasilo with blank. That is not enough. Bakit pa ilagay blank? Ito yung mga blanco. Hoy, Bubong Marcos, tingnan mo yung blanco. Chief Justice, blanco po, blanco. Hoy, tama los. Tama los. Blanco. Inutil kayo mga inayon pa kayo ginagahasa ninyo ang kaban ng bayan. Alam mo, if I may add,
na doon na the people of the Philippines magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police, hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na yun. So, yung better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nag-coordinate ito, patayan lipan right there, pabaong na kayo. Ano, yung ayaw ng sundalo, maghirap na sila para sa bayan, tapos nakakawan pa ninyo ng pera. Ibigay na ninyo sa mga sundalo sana, yung pamit pa ninyo. Not good. Not good. Actually, the budget is highly questionable. Yun. Kung tatanungin, akit na yan dapat sa Supreme Court kasi natirmahan naman ng Presidente. Yan ang mahirap po kapag ang Pangulo ay hindi attorney. Kapag ang Pangulo ay walang alam sa babas. Kapag ang Pangulo ay alam lang niya yung pambumudol. Anyway, tuloy po natin. And I have been chairman of the Committee on Appropriations from 2013 to 2016. And I was also chairman of the Committee on Appropriations in 2019. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga tanong. Nasyak nga ako. Hindi po parang ka nag-issue ng check din yan ang punto. You are dealing with the people of the Philippines. You do not issue a blank check to anyone because that is really addressed to the government first. At ang mga taga-gobyerno ang maglagay ng what's the ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Alright, reaction TVBs nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon. Totoo kayang makukulong na si BBM dahil dyan sa pagpirma niya dyan sa budget ng 2025? Totoo kayang makukulong din si Tambaluslos at ang tinatawag nilang Appropriation Committee na punang pumirma doon sa 2025 budget, national budget. Ay, totoo kaya pwede silang makulong. Yan po ay lilinawin po ng ating pinakamagaling, pinakamamahal na Presidente ng Pilipinas, si President Rodrigo Roa Duterte. Ayan po mga ka-reaction, pero bago po tayo magpatuloy sa ating napakagandang reaction video, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Ayan po ang ating silver play button. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na. Nakuha na po natin ang ating silver play button 3 months ago. So 4 months pa lang po tayo ngayon. We are road to 400,000 subscriber dahil po hindi lang subscribers yun. Road nasa almost 400 strong subscribers na po tayo. Pero meron po tayong bagong target. Alam nyo na po yun, yung mga nag-subscribe na gold play button. Dahil pupunta po ako ng Davao at ibibigay ko ng personal ang 2 play button na yan sa ating Pangulong Duterte. Ayan po mga ka-reaction. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-like and i-share ang ating video, i-share ang ating video, i-share ang ating video. Ayan po mga ka-reaction, totoo kaya pwedeng makulong o makukulong si Bongbong Marcos, si Tambaluslos at ang tinatawag nating Appropriation Committee ng tuwad kong mga ka-reaction. Ito na napakalaking problema po na kinaharap ng lahat ng mga sangkot dito sa pagpirma at lahat na sangkot dito sa paggawa ng batas
na pambansang budget natin sa 2025. Bandagin po ninyo mga ka-reaction. Yung yung cheque, puro blanco. Pero pumirma ang mga ungas. Ito po mga ka-reaction natin na po natin ito. Dito mga ka-reaction. Let's go directly to the page SP11 to SP12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Nakakita ko sila si Mayor, naming Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming kampo. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP11. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. Yun! Bakit pinirmahan ng members? Pinirmahan! So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Ako po. Because BICAM report was effective. What was ratified by both houses is Defective. defective. Madami ko lang, ko. That can be shown in the BICAM report at firmado. So, yun ang ating nakikita na findings. Thank you, Congressman Sid. Just before we get the insights of President Duterte, just to refresh the timeline, this bicameral report was signed and ratified last December 11. Yes, December 11, ang final meeting nila ng Bicameral Conference Committee report at pinirma ng members. And on the same day, December 11, the 222 pages Bicameral Conference Committee report was ratified by the Senate and the House. So both houses ratified it, and the enrolled bill was signed by the President December 30, 2024. Right. Correct me if I'm wrong, especially for those Filipinos na to put this na maintindihan nila, simply sir, kumbaga, there's this document, this BICAM report, na pinirmahan na may mga blanco pa Ako po. na items. Yes, makikita ito, nandito sa, ito yung copy ng, total copy ng Bicameral Conference Committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. Ako po. I really don't know kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Ako po. Mr. President, sir, Ito na. comment on this particular issue. Ako po. Well, it for sure sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear true and correct. Kung anong gusto mong what should be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Ako po. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is true and correct figure as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law.